maybe I will declare martial because kayong mga NPA ang numero 1. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Alam mo, wala yung pera. Sabi ko, hangin lang yan. Yung sinasabi ni isa pang itong walang alam na ugok ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight, that is why para kang buang sa salita ka ng trillion. Kaya ikaw yung putang ina pa, rebuilde ka pa dyan, hindi ka pala marunong eh. Kita mo kung nanalo kayo, ano yung nangyari sa Pilipinas? Puro porma, puro hambog, puro hamon, at batukan mo raw ako, sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kaya handyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, ka-level mo, driver, ulol. We are all at risk, but do not increase the odds or the chances of getting it. I never said I will declare martial law, kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which was imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski saang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, 2 army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao, pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial because kayong mga NPA ang numero 1. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law na klaseng gagawin ko, akin lang yan. Pero kung gusto ninyo, kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko, pati pulis, na wala namang ginawa kung hindi samahan lang yung nagdi-deliver ng pera, pati pagkain. Ang utos ko sa kanila, patayin kayo, o di patayin ninyo sila. Lahat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. I have 2 more years. I will try to finish all of you. Pati kayong mga legal, magtago na kayo. Huwag ninyong sabihin, putang ina na wala kayong, you know, you're bullshit, you're the legal fronts. Sa inyo, kumukuha kayo ng pera. Ang mga negosyo dito na malalaki sa Pilipinas, nagdideposito ng pera yan sa bangko, sa account ninyo. Kinukuha ninyo yan. Yan ang totoo dyan. Kaya nabubuhay yung NPA. Pati pa yung extortion ninyo doon sa labas. Marami kayong pera. Alam mo, ang gobyerno ayaw niyan. Government is very jealous. There is only one entity who can collect taxes. It's government. And that money must be put to good use.
O hindi naman kami, kung hindi ka makabayad, wala naman kami pinapatay. Kung wala talagang ikabayad, anong gawin natin? Wala naman kayong nabalitaan na kulong. So, we do not do that. But do not force my hand into it. Kaya kung hindi, pag martial law, lahat kayong mga legal fronts, magtago na kayo. Magtago na kayo. Huwag ninyo akong bulahin. Galing ako dyan. Alam mo yung karapatan noon, ang unang, ang predecessor na tinatawag nila was the Committee of Justice, Freedom, and Democracy. In Davao City, I was a fiscal, but I was handling the karapatan noon sa Davao. For the reason na hindi ko nagustuhan yung klaseng pamaraan sa gobyerno. It was a dictatorship and it was not really, hindi naman tayo sinira ang demokrasya. Kaya kung sabihin ninyo na sisirain ko ang demokrasya, hindi. Lulutasin ko ang demokrasya sa inyo. You made it impossible for me to move. At gusto ninyo ipasok muna yung mga demand. Ayaw naman ng military. Binigay ko sa military yung papel ninyo. Sabi ng military, ayaw nila. Sabi ko, you explain to me bakit. So I gave them about 2 hours explaining to me bakit. Bakit hindi pwede yan? Ganito yan, sir. Sabi ko, sige, naniwala ako sa inyo. And I'm calling the armed forces to invent something more, to innovate so that the soldiers will not be at the mercy of them. Pag dalawa lang yung sundalo, kawawa naman. Magdating yan doon, they will just swoop down, isang 10, wala talagang laban. Kaya sabi ko, at this time, the armed forces should go into innovations. Sabi ko, huwag ka mag-surrender, ha? Kayo mga NP, do not ever raise your hands. Kasi ang order ko, kung lumaban ka na. Huwag kang mag-surrender. Napunta tayo dyan kasi galit ako. Kasi pinapatay ninyo yung tulong sa tao. Yung tulong sa tao will continue. We will not reduce the volume at this time, but we are running low of funds. Secretary Dominguez might want to tell us what he is doing and planning to do so that we can have the level of the money supply so that we can maintain our assistance to everybody. Sani? Tagalogin mo lang, Sani. Maraming salamat, Mr. President. Ang katotohanan po, ang budget natin para sa 2020 ay 4.1 trillion pesos. At so far, ang nagastos po natin is already for this COVID is na hindi natin plinano ay 352.7 billion pesos na. At masasabi ko po na so far, na-finance natin itong amount, na-finance natin partly sa tax collection, pero bumababa na ho yung tax collection natin. Ang balanse, pininanso natin sa sarili nating savings at humiram pa tayo ng pera sa mga multilateral agencies kagaya ng ADB at World Bank. So far ho,
sufficiente po yung cash natin, pero naiipit na po tayo sa budget allowance natin. So, yan po ang problema natin ngayon. May cash ho tayo, pero wala ho tayong authority gumastos ng ganong kalaki. So, we're making sure na lahat ng gastos natin ay number one, for the benefit of yung pinakamahirap sa bayan natin. At rinireserba ho natin yung balanse para sa mga build projects natin para pag natapos na itong COVID, may pera tayo pang invest sa build ho. At saka, we will create jobs and we will create business opportunities with that. Thank you. Actually, what Sunny is telling us is that there's money for now. Because, alam mo, yung budget nga natin, yung ginawa last year to be implemented now, walang COVID dyan. So, Department of DSWD, Highways, Department of Trade and Industry, yan, Health, yan, nakaplantsa na yan. So ngayon, pagdating ng COVID, tanggalan ko yan ng mga proyekto dito sa highways. Yung highway dyan, wala na muna yan. Sabihin ko kay Tugadi, huwag na muna yan. Minus yan, minus. Lahat para makapag-ipon at kinuha na yung budget na yung regular budget sana kung walang COVID going smoothly to be implemented this year. But because of the COVID, yung first and second, third quarter, alam mo wala yung pera. Sabi ko, hangin lang yan. Yung sinasabi ni isa pang itong walang alam na ugok ito si Trillanes. Nagsasalita ng trillion ng hangin. Trillion of cubic meters of air in your head. And it is too tight. That is why para kang buang sa salita ka ng trillion. Kaya ikaw yung putang ina pa, rebuilde ka pa dyan. Hindi ka pala marunong eh. Kita mo kung nanalo kayo, ano nangyari sa Pilipinas? Puro porma, puro hambog, puro hamon, at batukan mo raw ako, sabihin ko sa driver ko, sampalin ka. Ang driver ko lang, utosan ko, kaya handyan ka lang. Ang tingin ko sa iyo, ka-level mo, driver, ulol. Yan. So, yan ang ating, kinukuha na natin yung mga projects this year. Wala na sabihin, kalimutan mo na muna yun. That was prepared. Preparado na yun. Eh, dumating COVID. Wala. Ito. What we are making sure, and Sunny has said earlier in the previous meeting, that if the funds are not sufficient, they will have to borrow. Then, if the borrowed money is not enough, then we have to sell the assets. Yung cultural center, maraming sinong mayaman dito na pargawain niyang mansyon. Iyo na yan. Magsalida ka araw-araw dyan, mag-isa. Lahat ng lupa, pagbili ko, para itulong ko sa tao, kasi why am I talking this way? You know why? There is no telling how long, gaano katagal itong COVID sa buhay natin. Kaya lang, at least one of the redeeming factors now, hindi pa man nga sila nag-succeed, but they are working at it. Nandyan sila, punong-puno yung kamay nila sa trabaho.
and they are working, and there are signs that they will succeed. Sabi ko sa iyo, sa oras lalabas ang vaccine, i-lift ko. I-lift ko kaagad. I-lift ko. Wala nang seremonya. Huwag na kayong maghintay. Basta pagsabi may vaccine. And by the way, yung 10 million ko na sa ating mga scientists dito sa Pilipinas, yung mga doktor, mga ano natin, the bright Filipinos who are there working day and night, trying to find out how to combat COVID, I'm raising the bounty to 50 million. 50 million ho ang ibigay ko sa grupo because it is a collegial thing, hindi naman sa isang tao. 50 million. Baka pag sa ligaya ko, another 50 million. So that's, pagka mayroon nandyan na, kung maligaya ako masyado, di 100, puro kayo milyonaryo. Huwag kayong mahiya, tanggapin yan. Total, sabihin, Mayor, ginawa namin ito para sa bayan. Sabihin ko ito, isauli ko ito kay Dominguez. Gusto niya, hindi na ito, maibalik. Sige, Mayor. Yung kaya mga bata, you can put the money to good use. Oo. Basta ako ngayon, 50 million ako. Kung ang Pilipino makakuha ng, yung alam ng Amerikano, yung mga puti, yung sa Europe, alam rin ng Pilipino yan. So, pabilisan lang yan. That is why I said, I'd like to ask do they need to funding to continue working, sir? Itong mga scientists natin working at the vaccine thing, do they need a funding? Yung pong PCHRD, which is I think attached to the Department of Science and Technology, meron naman po silang pondo para sa pagpapatuloy na pananaliksik o research for vaccine production. But I'm not sure if this particular vaccine that they are developing is specifically for COVID-19. Aalamin ko pa po kung isinama na po nila ito sa kanila pong kasalukuyang research work. Well, anyway, whatever it is, as long as they are working on to find out, to discover COVID, it does not really matter to me. What matters to me is the let me use that, is the dedication and the load of work that they are performing. So, kung kailangan nila ng additional funding, all they have to do, I'm announcing it, is magsabi din sa iyo. And I'd be glad to kung hindi masyadong malaki, I said, ipit tayo sa pera, I will readily give it to them. I'd rather spend all of our money in connection with COVID. Discovery, assistance, lahat. Kaya dito nakatutok tayo. Every time that we meet, ladies and gentlemen, hindi tayo lalabas sa COVID. COVID lang tayo. Huwag tayo na ngayon, nagsalita ako ng komunista at ito mga putang ina mga komunista dito. Kasi sa COVID na mangyari, maraming gutom, maraming hindi nakakain, maraming hindi nakakatanim. So walang pera. That is why papasok ang gobyerno, tulungan sila. Kaya naman, pinagbabaril itong mga putang inang NPA na ito, kaya napunta tayo doon. But that is COVID-connected. Because nagkasakit o hindi makapaghanap buhay because of COVID. You have to connect. Hindi sabihin mo, rumble on. Itong mahilig, itong mga gagong sabi,
try to rumble onto some other matters and mumble. Alam mo ganito, itong mga putang ina, di ba matay itong mga putang ina to. Rinig niyo yan. Tapos mumbling. Basta. I am just putting notice to everybody that itong komunista, malaki ang gastos natin. Do you know how much we spend sa isang putok lang? Marinig mo man yan. Brrrr! Isang putok yan, 35 pesos. Tangina ninyo. Yung 35, ilang ilang sundalong yan. Abusaya, pati kayo mga komunista. Ilang 35 pesos yan. Yung bala ninyo, yun yung bala ng mga sundalo na pinatay ninyo. Kaya ginagamit ninyo pera ng tao pagpatay ng sundalo. Kuha ninyo. Yung mga mortar ninyo, those are the armaments and equipments na nakalkal ninyo sa mga patay na sundalo. Yan pinaputok ninyo, pati pinaputok ng sundalo, pera ng tao yan. But you are not the government. Sige. Yan ang history ng COVID. You will always be a part. Someday, if we will write a narrative of the COVID, nandyan talaga kayo sa isang chapter sa putang ina para sa inyo. You see how you punish the Filipino people for your ideology. Kayo mga NPA na kikinig, sumurinder kayo. Kagaya ng ginawa ko sa Mindanao. May bibigyan ko kayo ng bahay, bibigyan ko ng hanap buhay. Huwag ninyo agawin yung assistant dyan. Kaawa naman yung tao. Pagkain nila yan, kunin ninyo, wala na. Para na rin pinatay mo yung mga pamilya dyan sa mga lugar na hindi maabot ng sundalo. Ang nakakarating dyan yung mga walang armas yung mga DSWD. Pero yung mga escort, pinapatay niyo. That's why I'm asking the armed forces now and the police to reconfigure, kasi marami na akong patay, to reconfigure how to go about escorting the health workers.